Guys, I'm sure na kapag oras na lumabas tong vlog na to, I'm sure na mababawasan yung subscribers ko. But, yung mga matagal na naman sa channel ko, by this time, kilala na ninyo kung sino si Zai. Na hindi naman ako gumagawa ng mga vlogs or nagsasabi ng kung ano-anong bagay para lang makagain ng views or makagain ng subscribers. Dito kasi sa channel ko, kung ano ako, ayun yung pinapakita ko. Kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung pananaw ko, sinishare ko sa inyo. So, it's up to you. Itong vlog na to is matagal ko pinag-isipan bago ko i-vlog. Okay? Ito yung tanong na where do I stand? Sa Israel or sa Palestine? Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Tan Courage Vlogs. So, guys, malungkot na eksena itong mga nakaraan ang nakikita ko lagi sa social media ko na nagpa-pop up. Okay? And, matagal ko pinag-isipan to bago ako nag-vlog. Although, may mga close friends akong nagsabi na mag-vlog nga ako about this one. Ang nasa isip ko naman guys, nung una, bakit hindi ako nagwa-vlog kaagad about this matter? Yung nangyayari nga sa Israel at Palestine. Kasi guys, naisip ko nung una, kapag ba nagsabi ako where do I stand, matitigil ba yung giyera? Hindi naman, di ba? Kapag sinabi ko ba kung saan ako papanig, kung saan ako nakakampi, hindi na ba sila papadala ng mga rockets sa kanya-kanyang bansa? Hindi naman din, di ba? Pero naisip ko rin na I should voice out. Tingin ko, kailangan nyo ring marinig yung panig ko as a vlogger. And yun. So yun guys, nakita na natin ang iba't ibang, siguro may mga friends kayo na nagpo-post sa Facebook, mga ganito ganyan sa Israel, inaapi niyo yung Israel, inaapi niyo yung Palestine, magsama-sama tayong mga Muslim, paglaban natin yung kapwa nating Muslim, ang kapatid nating Muslim, ganito. So yun guys, before pala mag-end ng video, okay, may in-insert ako ditong interview with one of the UP professors, okay, nakita ko siya sa, may sinagot siya doon na tanong kung paano nga ba nagsimula to. So yun guys, ipi-play ko to, i-insert ko to sa bago mag-end ng video. So kayo na lang ang bahalang mag-judge or yun, kayo na lang bahalang makinig sa maririnig niyong sagot ng UP professor na yun. So yun guys, mabalik tayo. Guys, marami na ako nakita mga videos na lumabas and sobrang mga nakakalungkot. Putukan dito, putukan doon. Bomba dito, bomba doon. Dugo doon, dugo dyan. And, ang daming naapektuhan na. Okay? Bilang isang balik Islam, bilang isang revert Muslim, mahirap para sa akin na kumampi kung sino ang dapat panigan. Itong past few days na nakita ko yung palitan nga ng mga Israel, Palestine, palitan sila ng post. Maka-Katoliko, maka-Islam. Yan. Where do I stand talaga guys? Alam nyo guys, isa lang ang sagot ko dyan. I stand with the children na nasa gitna. Yung mga matatanda na nasa gitna ng giyera. Kay Israelites pa yan, kay Palestinians pa yan. Nasa gitna sila. Alam nyo, napanood ko nga yung vlog ni Brother Casey. Kilala nyo yun sa Saudi? Half Palestinian, half Filipino siya. Sinabi niya doon, nakikita mo yung galit niya eh. Nakita mo yung sinare niya doon sa vlog niya, yung experience niya doon sa Palestine,
nung bata siya, na puro gera nga, pinapatay sila ng mga Israelites. So yun. Doon pa lang guys, na ano na yun, na-touch na yung puso ko. Hindi bilang isang Muslim, bilang isang ina. Alam niyo yun? Masakit para sa nanay mo, ng magulang mo, na makita yung anak mo na nandun sa ganitong sitwasyon. Na imbis na natutulog ng mapayapa, sabi nga ni Brother Casey, natutulog sila na may sapatos at naka-impake na yung gamit nila para anytime pwede na sila lumikas. Masakit yan para sa isang ina na makita yun araw-araw na dinaranas ng anak mo. Lalo na nakita ko yung mga videos na ng mga bata na umiiyak, na nawalan ng ama, nawalan ng ina dahil sa gera. I stand, hindi dahil sa Muslim ako, hindi ako nag-i-stand sa Palestinian. Hindi ako nag-i-stand sa Israelites. Pero nag-i-stand ako dun sa mga tao sa gitna. The innocent people in between the war. Wala. I am pro-humanity. Kahit kailan hindi ako naging pro-religion. Wala nga akong pakialam eh. Kung sino yung pinaniniwalaan mo, kung sino yung gusto mong sambahin. Ang gusto ko lang, ang lagi kong pinapanigan, kung ano yung mas nakakabuti. Kung ano yung nakikita kong tama, dun ako. Nakikita ko mali na to eh. Sige, sa video nga, before the end of video, makikita nyo kung ano yung sagot, kung ano ba yung punot dulo nitong gulo na to ng Israel at Palestine. Sa bawat dugo na nakikita ko sa videos na sumusulpot sa aking social media, may mga magulang na nawawalan ng anak dahil sa pagbobomba. May mga anak na nawawalan ng magulang dahil sa gerang ito. Hindi ba natin pwedeng isipin na lang sila muna at magdasal? Hindi, para sa akin kasi hindi na importante kung sino yung tama eh. Kung ano na lang ang tamang gawin. I don't mind, sabi ko sa inyo, kung mabawasan ako ng subscriber dahil dito sa sinabi kong ito. But I still stand kung saan ang dapat. Ayun yung mag-i-stand ako sa mga bata na mawawalan ng magulang. Yung mga magulang na mawawalan ng anak dahil sa kaguluhan ito. Yung mga OFWs, lalo na sa Israel, maraming caregiver dyan. Diba? Sila yung naiipit sa kaguluhang ito. Maraming pamilya din sila dito sa Pilipinas. Kapag once na pinauwi sila, paano yung pamilya nila dito? Pandemic pa naman. Ano, nagkasabay-sabay na? Diba? Bakit ngayon pa sumabay? Ayun yung naiisip ko guys eh. Kaya, hindi ko rin masisi yung mga ibang OFWs na galit sa Palestine. Kasi nakasalala yung buhay ng pamilya nila dito sa kanilang trabaho sa Israel. So, hindi naman lahat ng Israel, taga-Israel is masama. At hindi rin, lalo na lahat ng Palestinian ay mamamatay tao. Naiipit lang sila dahil sa sitwasyon na to. So, yun guys. Hindi ko na to papahabain pa, guys. Sinabi ko na po anong gusto kong sabihin. So, kayo na ang bahala. So, ito guys. Bago ko i-end itong vlog na to, i-insert ko yung video, panoorin nyo maigi. And, again, till our next vlog, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay, guys? Dr. Clarita Carlos ng UP. Prof, magandang umaga po. Good morning. This is Aljo Bendio, Dr. Carlos with Gani Oro. Hi, good morning sa inyo. Opo, Prof, paano po nagsimula itong away na ito ng Hamas at ng bansang Israel? Well, masyadong complicated dyan, so kulang yung oras natin para dyan sa ma-explain, ano? Pero siguro, umpisahan natin nung sinakop ng Great
Palestine at kanya itong dinivide sa dalawa. Doon sa partition plan ng 1947 kung saan tayo ay napilitang bumoto sa partition na ayaw natin. So magmula noon at marami pang mga away dyan sa dalawa, ay yung Israel ay lumaki ng lumaki at ngayon ang dapat mapunta sa mga Palestino ay na-occupy na rin ng Israel. Yan ang punot dulo niyan. Prof. Gani Oro po, sa palagay nyo ba magtatagal at lalala pa itong away nila? Kasi ang inaalala natin yung welfare o kapakanan ng mga Pilipino natin nagtatrabaho sa Israel. Well, depende siguro kung sino yung mamamagitan yan. Kanya lang, napakasama na ang Amerika ay pumanig agad sa Israel na hindi pa niya alam ang buong istorya. So, talaga nakakalungkot. Sino ho ba, Prof, ang magkalaban dito? Israel against Hamas? Di ba yung Hamas ay mga rebelding grupo naman at hindi bansa sa bansa na Israel o Palestina na naglalaban dito? Yun po intindi namin. Well, ang naglalaban ay Palestino at Israelis. Dalawa naman yan Kasi pag tinignan mo yung partition plan, yung dapat yung nakaharap sa Mediterranean ay para yun ay sa mga Palestinians, no? Na ngayon ay occupied na ng mga Israelis. Yung Gaza, binigyan niya ng autonomy, so mga Palestino din yan. Okay? So, maisipin ninyo na noong itinatakoy at pinapatay lahat ng mga Jews sa Europe, ay ang Palestine ang nagbigay sa kanila ng kanlungan. Ngayon, ganito ang nangyayari. So, siguro dapat yung istorya ninyo kasi mukhang nakatagilid in favor of Israel. Okay. Pero ang labanan ay hindi doon sa sakop na Israel, kundi doon sa Gaza, which is sakop ho ng Palestine. Tama ba yon? Hindi, ang Gaza kasi is autonomous. Ang labanan ngayon is nangyayari sa Gaza at sa lugar ng Israel. Kasi nga, ang nag-umpisa niyan, ang mga Israelis dahil di ba, end ng Ramadan at yung isang holy place diyan sa Jerusalem ay nilusog nila na dapat hindi nila pinuntahan. Kasi tatlo yung relihiyon dyan di ba? Jews, Christian at saka Muslim. Kaya nga yung Jerusalem, mali si Trump na gawin niyang capital ng Israel na dapat hindi capital yan kasi sa partition plan, international city yan. Nobody owns Jerusalem. Yung mga superpowers like America, parang nananawagan sila na ceasefire muna pati yung UN parang wala bang kakampihan dito yung mga malalaking bansa like USA? Well, nagsalita na nga si Biden at saka yung defense secretary nila na wala ring alam. So, pumanig agad sa Israel dahil ang laki-laki ng lobby ng Israel sa Amerika dahil ang laki ng Jewish lobby doon. So, Bro, kaya na sinabi nyo, medyo mahaba-habang kwentuhan to. Kulang yung oras natin. Siguro, some other time, ma-discuss ng mabuti para maintindihan ng ating mga mamamayang Pilipino. yeah, pero sana ang inyong programa ay hindi magindaan sa maling narrative. Okay, Prof, maraming salamat po sa oras po ninyo.